Okay class, welcome sa last part ng ating Python coding sa Google Colab, tsaka dito sa isa pa sa ang tawag dito sa Jupyter Lab. Okay, so next na gagawin natin ay inverse kinematics. So teka lang, meron atang andito. Inverse kinematics, ayun, may mali pala rito, puro T1. So T2 at saka T3 ito. Okay, yan. Mali yung ano una, tapos ito ay hindi 733 ito eh. Ito ay code view 1076. Yan, 10, ito ay 7, ito ay 6. Okay. So punta tayo sa next. Yan, i-run muna natin ito bago tayo, i-run muna natin lahat to kasi pinatay ko to kanina. Lagay ko muna ulit sa 0. Kinulos ko kasi to kanina tong Google Colab. So run muna natin, run, para mamaya sa inverse kinematics ay gumagana na siya ng ayos kapag ni-run. Okay, yan. So dito add na tayo ng text. Yan, inverse kinematics through graphical method. Okay, next. Oops, mali. Code. Okay, so code meron dito, pwede dito mag-add ng code. Yan, so yung inverse kinematics ng mga equation o solution, kukunin natin dito sa sa OneNote, yung pinaglagyan ko ng mga formula para ma-solve yung inverse kinematic solution ng articulated manipulator using graphical method. So pagsusunod-sunod rin natin yung paggagawa dyan. Uunahin natin from ito sa una, yan, dito sa data 1. Okay, so susulat ko muna rito ay yung munang comment na obtaining theta 1 in degrees. Okay, so theta 1, so gawa na ako ng panibagong variable na th1 is equals to, so sabi dito ang theta 1 ay equals sa arctangent y03 over x03. So sa Python, yan, ang arctangent ay np dot arc tangent, yan, arctan. Tapos saka natin isusulat yung, o itatype yung ating mga variable na y03 at saka x0 underscore 3. Tapos sabi dito, ang ating sagot dapat ay, yan, manbandang nakaharang na to. Oops. Ang sagot dapat natin ay naka-degrees. So ito ay multiply natin. Close open parenthesis ko rin. Ulit. Sa 180, so floating na 180 times np dot pi. Okay, yan. Next, susunod na, so nakuha na natin dyan ang theta 1. Yan, so obtain naman natin ang theta 2. Yan, sunod ditong kukunin. So obtaining theta 2 in
degrees. Okay. So, bago natin ma-solve yung theta 2, pagsunod-sunurin muna natin. Ang sunod muna yung R1. R sub 1 is equals to, yan. So, gagamit tayo ng square root. So, kailangan ko muna mag-import ng math. Yan, import na pala. Yung library na math para makagawa tayo ng operation na square root. SQRT ang ilalagay ko. So, math, yung library, .sqrt. Yan, mag-i-square root na yan. So, ilalagay ko ang yan, y03 squared. Close open parenthesis ko na muna. So, y0 underscore 3. So, ang squared ay asterisk asterisk tapos 2. Yan ang squared. Tapos plus close open parenthesis x0 underscore 3 asterisk asterisk 2. Yan. So, hindi naman degrees ito. Next ay pangatlo ay R2 naman. So, variable R2 is equals to Z03 Z0 underscore 3 minus A sub 1. Next. So, 1, 2, 3, 4. So, phi1 naman ang sunod. Variable phi1 is equals to, so si phi1 ay arctangent R2 over R1. So, hindi mo kailangan na siya muna ay degrees. So, arctangent start tangent np dot arctangent R2 over R1. R2 over R1. Yan, okay na yan. Tama ba ako? Phi 1. Okay. Arctangent. Next. So, 4, 5, R3 naman. R3. So, ang R3 ay square root ng R2 squared at plus R1 squared. So, math dot sqrt R2 parenthesis asterisk ano yan? Asterisk nga. Asterisk square plus R1 ba yun? R1 asterisk mali. Asterisk asterisk squared. So, pang-anim, phi 2. So, ang phi 2 ay inverse cosine. Yan. So, ang inverse cosine sa Python ay np dot arc cos. Yan. Tapos, lagay natin yung yung mga variable. So, numerator over denominator. So, kulong uli natin sa close open parenthesis. So, A3 asterisk asterisk squared minus A2 asterisk asterisk squared minus R3 asterisk asterisk squared. Tapos, divided by yan. I-close open parenthesis ulit natin para sigurado. Negative 2 times A2. So, asterisk times A2 times R3. Yan. Okay na yan. Sunod ay pampito. Yan. Ito na yung ating theta 2. So, theta 2 TH2 is equals to, so addition ng phi 1 plus phi 2. Yan. Phi 1 plus phi 2
Kaya lang sabi dito, dapat ay naka-degrees ang theta to. So, multiply natin ito sa 180 over np dot pi 1. Pi 1. Bakit pi 1? Pi lang. Okay, ulit. Magkakamali pa mamaya. Okay, so yan ang ating theta to. Next, obtaining naman ang theta 3 in degrees. Okay. So, una muna, bago natin makuha ang theta 3, solvein muna natin ang phi 3. Kasi ang theta 3 is equals to pi 3 minus 180 degrees. So, phi 3 is equals to, so, arc cosine. So, np dot arc cos. Close open parenthesis. Yan, numerator over denominator. R3 asterisk 2 minus A2 asterisk 2 minus A3 asterisk 2. Sabas tayo sa parenthesis over, close open parenthesis, negative 2 times A2 times A3. Okay na. So, lastly, ay ang theta 3 equals to pi 3 plus minus 180 degrees. So, dahil degrees ang kailangan natin na theta 3, i-multiply natin ito sa 180 over np dot pi. Yan. So, kompleto na ang ating mga equation ng inverse kinematics using graphical method. So, try natin munang tingnan kung siya ay may error. So, run muna natin. So, walang error. So, pag walang error, siya natin ipiprint. So, print natin. Kuha muna tayo ng string ng theta 1. th1 is equals, tapos print na natin ang th1. Next, copy ko na lang ito ng 3 beses. Yan. Okay, ito ay th2. Next, print th3. So, wala namang error ito. So, para sigurado, yan, i-run uli natin yung import numpy as np at saka import mat. Tapos itong mga link lengths, saka yung degree, yung joint variables, parametric table, yung ating homogeneous transformation matrix, tapos yung x03, y03, z03, tapos itong inverse kinematics. And napindot ko na. Okay. So, ang lalabas dapat ay puro 0 kasi ito ay 0, 0 ang ating degree. So, may mali tayo sa th3. Ang phi 3 ay minus 180. So, ay mali tayo dito sa sa phi 3 kasi mali ang lumabas. So, ang phi 3 ay np.arc cosine r3 squared minus a2 squared minus a3 squared divided by negative 2 times a2 times a3. So, tama naman siya. So, saan may mali? 180 phi 3 minus 180 180.
Teka lang, balik tayo sa taas. Baka may mali dito sa taas. T3. Tama naman ito, 0. Bakit? Teka. Baka na mamalik pa tayo. Hindi, tama. Negative 10,000. O, T3. So, may mali. Print TH3. So, si TH... Tumama sa TH1 at saka sa TH2. So, may mali ang ating TH3. Si Phi3 ay np.arccosine. Yan. So, anong pwedeng maging mali? Alam ko na anong mali. Yung Phi3 lang ang kailangan natin na i-multiply sa 180 degrees. Hindi kasama si 180. So, ito lang. Yan. Close open parenthesis natin para sigurado. So, run. At, yun. Sagot na ay 0. So, sa given na joint variable na 13, 0 at 10, ang mga joint variables ay 0, 0, 0. Yan. Okay, testing tayo ng ibang joint variable. Okay. So, kunyari ay 90, negative 90, 45, at saka negative 20. So, punta muna tayo pala dito sa MATLAB. Yan dito sa ating graphical user interface. So, pareha sila ng link length. So, gawin ko to negative 90. Pakita ko rin yung yung figure. Negative 90, 45, at saka negative 20. So, pag forward kinematics natin yan, ganyan itsura. Tapos, ito dapat ang lalabas na joint variable. 0, negative 10, 17. Okay? So, una muna, run muna natin ito. Yung variables. Huwag na yung parametric table na yan. Okay, so ito na tayo. So, yung transformation matrix. Yan, tama ba lumabas? Tingnan natin. 13. Mali pa rin. Kailangan ko talagang i-run muna tong parametric table na to. So, run. Yan. Kailangan i-run lahat. Kailangan pa pagkasyahin ko na sila sa isang Lagyan ko pa ng iba't ibang comment. Okay. So, parehas ba? Yan. 0, negative 10, 17. Ngayon, testingin naman natin sa inverse kinematics. So, itong inverse kinematics ni MATLAB, yung sa icon command niya, sa icon command ang ginamit ko dito sa graphical user interface. Hindi ko alam kung anong method yung ginamit dun sa loob ng MATLAB o dun sa robotic toolbox para ma-solve itong inverse kinematics. So, hindi ko alam kung graphical method ba ang ginamit, Jacobian matrix, at kung ano pang klaseng method. Yan. Or baka lang to, ang tawag doon, probability method. So, maaring hindi maging parehas yung lumabas na joint variables na dito sa MATLAB at saka dito sa ating Python. Okay, Python coding. Dahil nga hindi natin alam kung magkaparas pa sila ng method. So, tetestingin lang natin. So, click ko to inverse. So, nagbago yung theta 1. Okay lang yung theta 1. Yung theta 2 nagbago, naging 26.55. Yung theta 3 ay naging 20. So, tignan natin dito. I-run natin. Tignan natin kung parehas. Okay. Yan. So, negative 90. Tama. Yung 45 at saka yung negative 20 ang isinagot nitong Python. So, magkaiba ang ginamit nilang na method. Ito yung kanina, yung negative 90, 45 at saka negative 20. So, magkaiba sila ng ginamit na method yung sa MATLAB.
Dito sa atin ay graphical method. So, sa graphical method, yun, negative 90, 45 at saka negative 20 pa rin ang lumabas. Okay? So, tama na siguro to kasi ito yung original. Negative 90, 45 at saka negative 20. Yan, yun din yung original. So, maring tama itong ating graphical method. Hindi lang kaparehas nitong sa MATLAB. Hindi lang parehas dito sa MATLAB. Kasi iba nga method na ginamit sa MATLAB. So, maring tama na. Testing pa tayo ng isa pa. Okay, testing pa tayo ng isa pa. 60. Negative 30. Ito ay gawin nating 45. 60. Palitan natin ito. 60. Negative 30. Negative 30. 45. Yan. So, forward. Napakataas pala yung nilagay ko. Palitan ko lang ng... Sige, ayaw mo na yan. Okay lang ito pula at saka asul na to. Titignan naman natin kung parehas ang lalabas. So, run. 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 X03. Run Y03. Run Z03. So, parehas naman. 5.9, 10.2, at saka 8. So, try natin sa inverse. Kinematics. So, 60, 11.35, at saka negative 45. Tignan natin dito sa Python. Yan. So, ano ba yun? Nasaan yun? So, kagaya nung nasa MATLAB, 60, yan, 59.9999, 11.35, at saka negative 45. So, tama itong ating, code sa MATLAB, sa code sa Python. So, ilagay ko rin ito sa isa ko pang, Jupyter Lab. Natin ko parehas. Kaya may Jupyter Lab. Meron na pala nakalagay. Yan. So, ano to? Negative. Ito ay... Yan. So, ulitin ko sa mga walang Python. Walang Python. Pwedeng gawin nyo lang to sa Microsoft Word. Practicing nyo na lang yung mga code. So, 60, negative 30, 45. 60, negative 30, 45. Run. So, run natin muna lahat. Run. 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 Okay. Tama yung ating Tama yung ating forward kinematics 5-10-8. Tama ba? 5-10-8. Forward kinematics. Tama. 5-10-8. Tapos, sa inverse kinematics ay yan. 59.999. 11.35. At saka negative 45. So, tama itong negative 60. 60 lang Yan. So, ito itsura ng ating nakatalikod ang ating articulated manipulator. Okay. So, yan class ang inverse kinematics sa Python. Nasa Google Colab. Okay. So, wala muna tong simulation. So, computation muna to ng forward kinematics using Denavit-Hartenberg notation formula, tsaka DH parametric table.
At saka computation ng inverse kinematics solution using graphical method. Okay. So, yan ang ating huling lecture sa Robotics 1. So, pagdating sa Robotics 2, yan, ko-continue lang natin itong mga to. Okay, so thank you.